Sa mga gusto ng part 10 mag-like and comment lang po. Sa Yuan Min Yard makikita sa labas sina Jiang Yang at Jiang Bao habang matigang nag-aantay sa balita ng kalagayan ni Jiang Zi na ginagamot sa loob. Sa tagal ng kanilang pag-aantay maya-maya ay bumukas na ang pinto. Sabay tinanong ni Jiang Yang si Liang kung kamusta ang kanyang kapatid. Pahayag ni Liang na hindi maayos ang kalagayan ni Jiang Zi tapos ito ay napakahina pa. Ayon kay Liang na may mga kailangan gamot na kailangang kunin. Tinanong agad ni Jiang Yang kung saan makukuha ang gamot na yun at pupunta siya. Pinigilan naman ni Jiang Bao si Jiang Yang dahil dito na kailangan ito ng kanyang kapatid. Habang sa loob kitang nahihirapan si Jiang Zi at nagsasalita ng pangalan ng ating bida. Sa isang banda inutusan ni Jiang Qinghe si Jiang Shou na pumunta ng kulungan at patayin si Jiang Kaiyu na magulang ni Yang at Zi. Nang aalis na si Patriarch Jiang Shou ay sa isang iglap agad siyang hinawakan sa ulo ni Patriarch Yu sabay inihampas sa lamesa ang ulo. Nagalit naman si Jiang Qinghe sa ginawa ni Patriarch Yu. Sabay tinanong kung nais ba magrebelde ni Patriarch Yu. Sumagot naman si Patriarch Jiang Yu na kung sino man ang gumawa ng maruruming gawain ay kalaban niya habang kapit sa ulo si Jiang Shou. Dahil sa mga nangyari nalaman ng Zhang leader na buhay pa si Jiang Kaiyu sabay inisip pa nitong tanga si Jiang Qinghe dahil binuhay pa nito si Jiang Kaiyu. Naisip ng Zhang leader na kapag si Jiang Ting ang naging pinuno at magiging itong bagyo ng Jiang family. Sa isang banda ang mga manunood ay nagalit at nadismaya kay Jiang Tianlong dahil nalaman nila na ito pala ang gumamit ng lason. Tapos ibinintang pa nito sa iba ang kasalanan nito. Nanliit si Jiang Tianlong sa kanyang sarili dahil kinasusuklaman na siya ng maraming tao. Napangiti na lang si Jiang Zhu sabay sabing tatandaan nito ang kabutihan ng kanyang young master. Habang ang ating bida ay tumalikod at papaalis na biglang inilabas ni Jiang Tianlong ang kanyang pamaypay na may mga karayom na nagtataglay ng lason tapos ibinato kay Jiang Ting. Agad lumabas ang espiritong itim ni Jiang Ting sabay sinalo ang mga karayom at sinipa ang mukha ni Jiang Tianlong. Nagmungkahi ang itim na espiritu na may lason ang karayom kaya ipapatikim ng espiritu kay Tianlong ang lasa ng lason. Agad itinosok ng itim na espiritu ang mga karayom sa labi ni Jiang Tianlong habang tumatawa ito. Ngunit pinatigil na ni Jiang Ting ang kanyang itim na espiritu sabay inakit na umalis na. Pero hindi lang doon nagtatapos dahil binali ni Jiang Ting ang mga buto ni Jiang Tianlong gamit ang apoy at tuluyan itong nilumpo. Napaluha sa galit si Jiang Qinghe sapagkat nagkaganon ang kanyang anak na labis na pinahirapan. Inasar ng espiritong itim si Jiang Tianlong na kung kuntinto na daw ba ito sa regalo ni Jiang Ting sabay tumawa at pumasok sa katawan ng ating bida. Napasabi na lang ang bald adong si Jiang Tianlong na halimaw si Jiang Ting dahil binali nito ang kanyang binti at braso. May isang bagay na nakalimutan si Jiang Ting iyon ay ang bitbitin ang bald adong si Jiang Tianlong patungo kay Miss Zhang. Hinawakan ni Jiang Ting si Jiang Tianlong sa batok sabay binitbit habang si Tianlong ay nagmamakaawa sa ating bida na hayaan na lang siya. Biglang sinigawan ni Jiang Qinghe ang host at inutusan na ihayag ang pagkapanalo ni Jiang Ting at sabihin dito natigilan na si Jiang Tianlong na agad namang sinunod ng host. Habang bitbit ni Jiang Ting si Jiang Tianlong ay biglang tumalo ng mataas ang ating bida patungo sa harapan ni Miss Zhang. Napaisip na lang si Miss Zhang kung bakit nakatingin sa kanya ang napakagandang mata ni Jiang Ting. Naramdaman pa ni Miss Zhang na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang ang bagbog saradong si Jiang Tianlong ay humihingi ng tulong kay Zhang Xinyan at sa Zhang leader. Ngumiti ang ating bida habang sinasabi kay Miss Zhang na nanalo siya. Ang malandi na si Zhang Xinyan ay nagfeeling maganda habang sinasabi kay Jiang Ting na masaya siya para sa ating bida. Nagkunwari ito habang may patulo pa ng luha habang sinasabi kay Jiang Ting na pinilit lang siya ni Jiang Tianlong na gawin ang lahat ng kanyang nagawa noong nakaraan. Humingi ito ng tawad sa ating bida sabay sabing kay Jiang Ting lang daw siya. Hindi pa nakuntinto sinabi nito sa ating bida na protektahan siya mula ngayon. Habang nakangiti ang ating bida sinabi nito kay Zhang Xinyan na madyay giging pamilya na sila sabay iniharap ang bogbog na si Jiang Tianlong. Tapos sinabi ng ating bida na pakasalan si Jiang Tianlong na bogbog ang mukha at nagmukha pa itong Shokoy sa sobrang pangit. Nagsalita ang pangit na Jiang Tianlong tapos tinanong si Zhang Xinyan kung natatandaan ba daw nito na siya ang QTL nito. Sabay inakit ng kasal si Zhang Xinyan. Ang kaninang masaya na si Zhang Xinyan ay napalitan ng sobrang pagkainis sa ating bida sabay tinakat nito si Jiang Ting na ang kanyang ama at kapatid ay nandito din kasama niya. Hindi nagpasindek si Jiang Ting sinipa si Jiang Tianlong patungo kay Zhang Xinyan sabay sabi sa babae na gawin mo ang gusto mo.
Natamba ang dalawa at napadagan pa si Jiang Tianlong kay Zhang Xinyan sabay sabi ni Jiang Tianlong na tulungan siya nito dahil hindi siya makakilos gawan ng bali-bali ang kanyang buto. Nagalit si Zhang Xinyan dahil nasa harapan niya ang pangit na mukha ni Jiang Tianlong. Agad nitong itinulak ang di makakilos na si Jiang Tianlong. Walang ano-ano'y ang isang lalaki na taga Panlong Mansion ay naglabas ng kanyang bloodline na centipede habang nanggagalaiti sa ating bida. Sumugod ito ng napakabilis sa ating bida habang sinasabi kay Jiang Ting na sino ito para insultuhan ang kanyang kapatid sa harap ng maraming tao. Ipinagyabang naman ni Zhang Xinyan na ang kanyang kapatid ay 7th rank bloodline at matatalo daw si Jiang Ting. Nang dahil doon agad sumabay ng atake ang ating bida gamit ang linyang palm. Isang sandali nagsalpukan ang kanilang mga atake at ang kasuotan ng lalaking taga Panlong Mansion ay nawasak sa lakas ng impact habang si Jiang Ting ay walang natamong pinsala kahit galos. Napasabi na lang ang nagtakang Zhang leader na kalmado lang na hinarap ni Jiang Ting ang kanyang anak. Hindi ito makapaniwala sa lakas ni Jiang Ting dahil ayon sa kanya ay malakas ang kanyang anak. Nang mawasak ang kasuotan ng lalaking anak ng Zhang leader ay kasabay ng paglitaw ng baluti na may simbolo ng Panlong Mansion. Nagyabang ito na humanda ang ating bida sapagkat naipakita na niya na taga Panlong Mansion siya. Nagtakbuhan ang mga tao sa pagkagulat na may taong taga Panlong Mansion at iniisip nila na katapusan na nila dahil ayon sa kanila na malalakas ang mga taga Panlong Mansion. Nagalit ang ating bida sa kanyang nalaman dahil galit siya sa mga taga Panlong Mansion. Habang sinasabing ang panganay na anak ng Zhang leader ay kasapi ng Panlong Mansion. Hinawakan ng lalaki ang kwentes ng ating bida na may asul na pendant. Gumanti naman si Jiang Ting sabay hinawakan ang kwelyo ng lalaki sabay binigyan ng matinding headbutt sa mukha. Nagalit ito sa ginawa sa kanya sabay sumigaw ng bastardo ang ating bida. Nang ilalabas na nito ang kanyang buong kapangyarihan biglang sumigaw ang Zhang leader at sinabing itigil ang gulo. Sa isang kisap mata agad nakalapit ang Zhang leader kay Jiang Ting nagtaka ang mga nakakita dahil napakabilis nito. Agad pinaalalahanan ng Zhang leader ang ating bida na hindi nito nakikita ang lahat. Nagulat ang patriarch na si Jiang Yu sapagkat natakasan siya ng patriarch ng Jiangshou sa pamamagitan ng bloodline nitong Golden Cicada. Napasabi na lang ang matanda na sinira niya ang plano ng kanyang young master. Agad inutusan ni Jiang Ting si patriarch Jiang Yu na hulihin ang tumakas na Jiangshou dahil ayon kay Jiang Ting na hindi pa iyon nakakalayo. Sabay sabi ng ating bida na dadaan siya sa shortcut. Agad tumakbo si Patriarch Jiang Yu para hulihin ang tumakas na matanda habang si Jiang Ting ay tumakbo ng napakabilis kasabay ng pagdating ng kanyang Skyroar Lion. Sumakay agad siya dito at lumipad palayo. Agad nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng Zhang leader at Jiang leader. Nakialam ang anak ng Zhang leader at sinabi nito na kung kaya ba silang talunin ng mag-isa ng Jiang leader. Agad naman itong pinagalitan ng kanyang ama kasabay ng pagbalot dito ng bloodline ng Zhang leader. Sumang-ayon na lang ang lalaking nahihirapan. Nagmungkahi ang Zhang leader na tanga ang Jiang leader dahil hindi nito pinatay si Jiang Kaiyu gamit ang lason na binigay niya. Pero inalok ng kasunduan si Jiang Qinghe na bibigyan ito ng blood badge. Nagulat si Jiang Qinghe dahil ang blood badge ay nagmula sa Shadow Hall at kapag nagkaroon ng isang tao ng ganito ay magbabayad ito ng kayamanan. At ang ipag-uutos nito sa assassins ng Shadow Hall na patayin ay siguradong mamamatay. Inabot ng Zhang leader ang blood badge kay Jiang Qinghe kasabay ng mungkahi na magiging parent silang magkaalyansa dahil ipapakasal parent niya ang kanyang anak kay Jiang Tianlong. Mungkahi pa na mapapanatili niya ang katungkulan bilang Jiang leader. Ngunit kapag napatay na si Jiang Ting ay maghahati sila sa pag-aari ng Jiang family. Wala nang magawa si Jiang Qinghe dahil iyon lang ang tanging paraan para mapatay si Jiang Ting at tuluyang makuha ang trono bilang pinuno ng Jiang family. Lumabas si Jiang Qinghe tapos pinailaw ang blood badge na hudyat ng pagtawag sa Shadow Hall. Habang pinagmamasdan ng mag-ama si Jiang Qinghe ay nagmungkahi ang anak nito na ang mga killers ay nakarating na sa tindahan nila Chengduo para patayin sina Jiang Zi na ginagamot doon. Ipinaliwanag ng Zhang leader sa kanyang anak na ang bloodline ni Jiang Ting ay lumakas at si Jiang Kaiyu ay buhay pa. Sinabi pa nito na magugustuhan ng Panlong Mansion ang balitang iyon. Kaya inutusan ng Zhang leader ang kanyang anak na umalis at ibalita sa Panlong Mansion. Agad namang sumunod ang kanyang anak. Nang makaalis na ang anak niya, nagsalita ang Zhang leader na kahit sino pa ang manalo kina Jiang Ting at Jiang Qinghe ay mapapasakan niya ang Jiang family. Agad naman itong umalis nang may lumitaw na lumulutang na bagay sa kalangitan.
Lumitaw ang lumulutang na silid na pasan-pasan ng 4 na lalaki sa lugar kung saan ginamit ang blood badge. Nang makalapag na ang silid na ito ay may nagsalita sa loob nito na ang Shadow Bafals. Ayon sa taong nagsalita sa loob na ang bayad sa isang buhay ay napakaraming gold, sabay nagtanong ang taong nasa loob kay Jiang Qinghe kung naghanda ito ng pambayad sa kanila. Ipinagmalaking ipinakita ang lahat ng kayamanan ng Jiang family. Salaysay ni Jiang Qinghe na ibibigay niya lahat ng kayamanan at cultivation method na nasa loob ng silid. Sabay nagtanong si Jiang Qinghe kung hindi daw ba sa kanya itatanong kung sino ang ipapapatay niya. Sumagot ang tao sa loob na ang pagpatay ay negosyo. Ayon dito na mayroon siyang mata at tenga sa Panlong Island. Sabay sabi pa nito na alam niya kung sino ang ipapapatay. Ngunit sabi ng tao sa loob ng silid na ayon sa kanilang patakaran isang tao lang ang papatayin kada isang blood badge. Kaya tinanong nito si Jiang Qinghe na kung si Jiang Ting o si Jiang Zi ang papatayin. Sumagot si Jiang Qinghe na si Jiang Ting ang papatayin. Tapos nagtanong ito sa taong nasa loob na wala siyang nakikitang assassins na kasama nito. Biglang nagpakita ang tao na nasa loob ito ay ang Master of the Shadow Hall na may hawak na snake spirit. Nagsalita ang Shadow Hall Master na hindi na kailangan pang gumamit ng assassin ng Shadow Hall para patayin ang taga Panlong Island, bagkus gagamit lang ng assassin kung ang papatayin ay isang tao na taga Panlong Mansion. Lumuhad sa harap ng Shadow Master isa nitong alalay tapos binigyan ito ng espada gamit ang snake spirit na gagamitin para patayin si Jiang Ting. Sinabi ng Shadow Master dito na dalahin ang ulo ni Jiang Ting kinabukasan. Biglang namangha si Jiang Qinghe sa kanyang nakita dahil ang espadang iyon ay ang tinatawag na famous Golden Squama Sword. Nagmungkahi ang isang alalay sa kanyang master na hindi niya ito bibiguin. Sa isang banda dumating na sa tindahan ni Chen Duo ang mga kalaban na pinadala ng Zhang leader para patayin si Jiang Zi. Inutos ng namumuno sa mga ito na patayin ang lahat ng makita at walang aititirang buhay, lalaki man o babae. Agad namang napansin nila Jiang Bao at Jiang Yang ang mga kalaban kaya agad silang naglabas ng kanilang mga bloodline at naghanda sa mga kalaban. Ilang sandali nagsilabasan ang napakaraming kalaban sa kanilang harapan. Umatake ang mga kalaban kay Jiang Yang ngunit madali niya lang napatay ang mga ito gamit ang kanyang bagan. Muling sumugod ang ilang kalaban kaya inilabas na ni Jiang Yang ang kanyang wood axe sabay inatake ang mga ito. Ang dalawang kalaban na nasa harapan ni Jiang Yang ay inatake ng kanyang kasamahan sa pamamagitan ng pagtusok sa likod at tumagos ito patungo kay Jiang Yang. Napaisip na lang si Jiang Yang na ang mga kalaban ay walang pakialam sa buhay ng kanilang kasamahan. Biglang kumilos ng napakabilis si Jiang Bao para iligtas si Jiang Yang sa paparating na sibat. Dahil doon inutusan ni Jiang Bao si Jiang Yang na huwag ibaba ang depensa. Nagmungkahi si Jiang Yang na hindi siya makapaniwala na kayang magpadala ni Jiang Qinghe ng mga tao para patayin sila. Agad siyang sinagot ni Jiang Bao na siya ang leader ng mga guard sa Jiang family at ayon sa kanya hindi taga Jiang family ang mga umatake dahil mahihina ang mga ito at walang pakialam sa kanilang mga buhay. Sumigaw ang pinuno ng mga kalaban na huwag pagpahingahin sina Jiang Bao at Yang. Agad gumamit ang mga ito ng sibat at ibinato kay Jiang Yang pero nasalag lang niyo ito gamit ang kanyang root wall. Inutusan ni Jiang Yang si Jiang Bao na umalis na at bantayan si Jiang Zi, di naman pumayag si Jiang Bao dahil ikakamatay iyon ni Jiang Yang kapag umalis siya. Ilang sandali biglang pinasabog ng mga kalaban ang silid na malapit kay Jiang Zi. Kaya lalong nagalit si Jiang Yang sabay nagmakaawa kay Jiang Bao na iligtas ang kanyang kapatid. Sa di inaasahang pangyayari nagawang makatagos ng sibat na may bomba sa harang na ginawa ni Jiang Yang at bigla itong sumabog ng napakalakas. Itinaas ng pinuno ng mga kalaban ang kanyang kamay tapos iniutos sa mga kasama na sunugin lahat ng silid sa Yuanlin Yard. Walang ano-ano'y may lumabas na espada mula sa itaas at tumama ito sa dibdib ng pinuno ng mga kalaban. Agad namang nakilala ng leader ang umatake sa kanya na taga-Overseas Assassin League na kilalang si Empyrean Gold Finch. Ito pala ay si Jiang Zhu na lumilipad sa himpapawid gamit ang kanyang golden wings. Biglang nagsalita si Jiang Zhu na naparito siya dahil sa utos ng kanilang Young Master para patayin ang lahat ng kalaban. Sa isang banda sina Jiang Bao at Jiang Yang na nasabugan ay makikitang nakatayo sa loob ng nagliliyab na apoy matapos mawalan ng apoy lumitaw ang dalawa ng may kunting galos at si Jiang Yang ay nasira ang wooden armor. Muling sumugod ang mga kalaban para tuluyang patayin ang dalawa.
Agad bumaba si Jiang Zhu sa harap ng dalawa at sinabing ang kanilang young master ay nalaman na si Jiang Tianlong ang may pukana ng paglason kay Jiang Zi at sabay kinamusta niya ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Yang nang malaman niya na si Jiang Ting ang nagpadala kay Jiang Zhu para tulungan sila. Sabay nagsalita si Jiang Yang na hindi niya kailangan ng simpatsya ng ating bida. Biglang nagalit si Jiang Zhu sa narinig sabay hinatak nito si Jiang Yang sabay tinawag na matigas ang ulong kahoy. Ipinaliwanag ni Jiang Zhu na may isang salita ang kanilang young master kaya linisin daw ni Jiang Yang ang utak na kahoy nito at makinig sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Jiang Zhu na matapos manalo ng kanilang young master sa laban ay agad siyang inutan nito na hanapin si Jiang Zi at tulungan. Ipinapasabi pati din ng kanilang young master na maghahanap ito ng lunas at babalik din kaagad pag nakahanap na. Dagdag pa ni Jiang Zhu na ipinapasabi ng kanilang young master na buhay pa ang mga magulang ni Jiang Zi at Jiang Yang kaya dapat pumunta kaagad si Jiang Yang sa kulungan ng Jiang family. Hindi makapaniwala ang gulat na si Jiang Yang narinig sabay na patanong kung buhay pa talaga ang kanilang ama. Biglang hinawakan ni Jiang Yang si Jiang Zhu habang sumisigaw na pinapapunta siya ni Jiang Ting sa kulungan na hindi man lang inisip ni Jiang Ting ang kalagayan ng kanyang kapatid. Di mawala-wala ang galit nito sa ating bida dahil ito ang sinisisi sa nangyari sa kanyang kapatid. Agad binigyan ni Jiang Zhu si Jiang Yang ng malakas na sampal sa mukha para matauhan habang sinasabi kay Jiang Yang na hindi kagustuhan ng young master na saktan si Jiang Zi. Iminungkahi ng naiinis na si Jiang Zhu na ang kanilang young master ay ginagawa ang lahat para iligtas ang ama nila Jiang Yang at Zi. Sabay binyantaan ni Jiang Zhu si Jiang Yang na kapag patuloy na nagreklamo at hindi marunong tumano ng utang na loob ay papatayin niya ito. Agad nakialam si Jiang Bao sa dalawa at sinabing itigil na ang pagtatalo dahil kumikilos na ulit ang mga kalaban. Muling inutusan ni Jiang Zhu ang natauhang si Jiang Yang na makinig sa kanilang young master at magtungo na sa kulungan kaagad at iwan na sa kanya ang mga kalaban. Sumigaw ang kalaban habang may hawak na bomba na balak pasabugan ang sarili sabay sabing walang makakatakas sa kanya. Sa kabutihang palad biglang may umatake dito at inalis lahat ng bomba sa katawan at sumulpot si Liang at Chen Duo. Nagalit sa mga kalaban si Chen Duo habang nakatago sa likod ng kanyang lolo sabay tinawag na mga bastardo ang mga kalaban dahil sa pagsira sa kanyang negosyo. Nagsalita si Liang na responsibilidad niya ang kayang pasyente kaya inutusan nito si Jiang Yang na umalis na at magtungo ng kulungan. Nagpasalamat si Jiang Yang sa kabaitan ni Liang at sumigaw ito na aalis na sila kaya inutusan ni Jiang Yang na linisin ni Jiang Bao ang mga dadaanan nilang kalaban patungo sa kulungan. Agad namang sinunod ni Jiang Bao gamit ang kanyang bloodline na leopard habang nakasakay sa likod nito. Nang dahil dun tuluyang nakaalis sina Jiang Yang habang ang mga kalaban ay nagsisilapadan sa eri. Tumingin ang mga kalaban kina Jiang Zhu at Liang habang nagkulay pula ang mga mata habang sinisisi ang mga ito sa pagtakas ng dalawa, agad sumugod ang mga ito kay Liang habang si Liang ay kalmado. Lang na nakatayo at ang takot na si Chen Duo ay nakatago lang sa likod ng kanyang lolo. Sa isang iglap nagkulay asul ang mata ni Liang kasabay ng paglalaho ng mga kalaban. Sa lugar ng kulungan ng Jiang family ay matagumpay na nakarating ang patriarch na si Jiang Shou sabay iminungkahi nito na si Jiang Ting ay patungo na may kasamang mga bandido at nais pakawalan ang mga mahalagang Kim Ainol para saktan ang Jiang family. Kaya agad nagsikilos ang mga bantay para bantayan ang seguridad ng kulungan. Biglang nagsalita ang isang bilanggo habang masayang nakasilip sa bintana at kausap ang ating bida na ayon dito si Jiang Ting ang young master pero nais itong patayin ng mga tao. Sabay namang sa skyroar lion ni Jiang Ting dahil hindi napansin ng mga bantay na nakapasok ito nang dinalalaman. Sabay nagpakilala sa ating bida na siya ang genius ng Machinery League. Agad naman itong pinakawalan ni Jiang Ting at isinawa sa kulungan ni Jiang Baihe. Sa isang banda si Jiang Baihe ay mag-isang nagasasalita ng kapag nanalo si Jiang Tianlong sa laban ay maaaring hayaan siya ng kanyang kapatid na si Jiang Qinghe na makita ang kanyang anak na si Jiang Ping para ibigay ang kumot na kanyang ginawa. Napatigil si Jiang Baihe sa kanyang ginagawa dahil may nagsalita sa kanyang likuran. Ito ay si Jiang Ting na sinabing nasa maayos na kalagayan si Jiang Baihe. Agad nagalit si Jiang Baihe sabay tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang anak at tinanong muli kung anong ginagawa ni Jiang Ting sa kulungang ito.
Agad ipinakita ni Jiang Ting si Jiang Qinghe na nakaluhod habang kapit sa ulo sabay nagsalita ito na natalo sila at ang leader na ng Jiang family ay si Jiang Ting. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Jiang Ting, tinanong nito si Jiang Baihe kung saan nakakulong si Jiang Kaiyo. Itinulak ni Jiang Ting si Jiang Qinghe papunta kay Jiang Liang. Nilapitan ng ating bida ang nakakulong na si Jiang Baihe, pinapili ito kung mananatiling matapat kay Jiang Qinghe at mamamatay ng mag-isa o tulungan ang ating bida na mahanap si Jiang Kaiyu at ilalaba sa kulungang ito. Tapos makakasama ang kanyang anak na si Jiang Ping at maisusuot nito ang mga damit na tinahi ng kanyang ama. Pumayag agad si Jiang Baihe alang-alang sa kanyang anak na si Jiang Ping. Inilabas na ng ating bida si Jiang Baihe sa kulungan at nagtungo sa lugar kung saan nakakulong si Jiang Kaiyo. Binuksan ni Jiang Baihe ang pintuan gamit ang kanyang kamay tapos nagsimula na silang pumasok sa loob. Sa di nila inaasahan ang bumungad sa kanila ay isang rebeltong dragon. Napagtanto ng ating bida na ang Stone Dragon ay ang nagsisilbing lock at ang makakapagbukas lang dito ay taong nagtataglay ng physical strength. Sa di inaasahang pangyayari, maraming sibat ang nagsipaglabasan sa mga pader. Inutusan ni Jiang Ting ang kanyang mga kasama na mag-ingat dahil patibong iyon. Nagpanik na ang baklang si Jiang Baihe sa takot at sinabing huli na. Biglang hinatak ni Jiang Ting si Jiang Qinghe sabay ibinato sa taas ni Jiang Baihe para iligtas. Tinamaan ng mga nahuhulog na sibat at tumagos ang mga ito sa katawan ni Jiang Qinghe. Napasigaw na lang si Jiang Liang sa ginawa ni Jiang Ting. Matapos matamaan ng nahuhulog na sibat sa isang iglap, bigla itong sumabog at nakaligtas sila. Nagtaka ang nag-alala na si Jiang Baihe sapagkat akala niya ay totoong si Jiang Qinghe iyon na kanyang kapatid. Ang sumabog pala ay isa lang machine na pag-aari ni Jiang Liang matapos mahulog ang ulo sa sahig. Napasigaw sa panghihinayang si Jiang Liang sapagkat nag-iisa na lang ang puppet na yun na nagmula sa paaralan nila. Galit na galit si Jiang Liang kay Jiang Ting sapagkat ayon dito na niloko siya ng ating bida dahil ang puppet niya ay ginawang pananggalang sa mga nahuhulog na sibat. Napahinto si Jiang Liang sa pagsasalita nang may ipakita si Jiang Ting na pamilyar na bagay. Kuminang ang mga mata nito nang makita ang formless core, ang legendary treasure. Napatanong na lang ito sa ating bida na saan ito nakuha sapagkat ilang daang taon na itong nawawala at sa sinaunang libro lang tanging makikita. Sinabi ng ating bida na ibinigay ng gatekeeper noong makapasa siya sa Death Gate. Ibinigay ni Jiang Ting ang kayamanan kay Jiang Liang para buksan ang pintuan. Agad nagmukhang unggoy sa tuwa si Jiang Liang nung malaman na ibinibigay iyon ng ating bida. Agad namang tinanggap ni Jiang Liang sabay nagpasalamat sa ating bida. Ilang sandali ay kumapit ang formless core sa braso ni Jiang Liang at naging isang malakas na sandata. Agad lumapit si Jiang Liang sa lock ng pintuan para buksan gamit ang kanyang bagong sandata na nagmula sa formless core. Tinawag pa nitong master si Jiang Ting at maghintay lang daw ito at siya na ang bahala. Sa isang banda napagtanto ng ating bida na ang Drifting Cloud Swordsmanship ay nakatago sa loob ng formless core. Biglang nagsalita si Jiang Baihe sabay tinanong si Jiang Ting kung bakit siya iniligtas. Sumagot si Jiang Ting na nangako siyang ilalabas si Jiang Baihe sa kulungang ito at ayaw ng ating bida na makitang mamatay ito. Nagtanong muli si Jiang Baihe na kahit muntik nang mamatay si Jiang Ting noon gamit ang Black Evil Fulo na kagagawan niya. Sumagot muli si Jiang Ting na kalimutan na lang lahat ng yon. Sa isang banda ay tapos na sa pagbukas ng lock si Jiang Liang sabay pinuri nito ang kanyang sarili na napakagwapo daw niya habang suit ang formless core at sinabi pa na napakatalino niya. Nang magbukas ang pinto agad pumasok sa solid si Jiang Ting sabay nagbigay galang at nagpakilala na siya si Jiang Ting at narito siya para iligtas ang kanyang tiyo Jiang Kaiyu. Nang humarap si Jiang Ting ay nanlumo at sobrang gulat na gulat sa kanyang nakita dahil ang kanyang tiyo Jiang Kaiyu ay payat na nakasabit sa isang pader at nakakadina ang katawan habang ang abang party ng katawan ay nababalutan ng maraming bagan at may nakakabit na aparatos sa katawan nito. Kung gusto nyong ipagpatuloy ang ating kwento ay mag-like at comment para alam ko